it complicates things more. Ngayon, subjective, di ba? Kasi tama. To each his own. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Tamaan na yung mga tamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Oo, masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yan, Ito na naman po. Nagbabalik. Babalik na naman. Ang inyong mga chewing, online ranters. Online ranters. Mga ranterist. Welcome nga pala ulit sa The Opinionated Titos Podcast with me, Boss Lots. Ang titong medyo galit. Okay, at ang ako nga pala si Papa Densyo, ang titong mas galit. Ito na naman kami, nagbabalik sa isa na namang umaatikabong umaatikabong kwentuhan online. Ayan, ayan. Salamat nga pala ulit sa pagsuporta at bago ko nga pala ulit makakalimutan, Papa Dens, your titos pala will host an event and it's titled Smells Like Tito Spirit. Yan. Iyan po magaganap sa 31st of August o August 31 kung gusto mo ng American style na date 2024. And it starts at 7 p.m. sa Skinny Mike's. Yan, sa Skinny Mike's. Itong kung hindi sila aware, ito po yung ang theme kasi kaya naimbitahan kami ni Papa Dens is ito 90s. 90s ang mga datingan nito, 90s sa tugtugan. 90s music. 90s music. Pero ito punk rock, new wave, alternative, grunge ka, saka nu metal. Yan, abangan nyo. Abangan yan. Mga tutugtog na banda dyan, mga tropa pips din natin yung mga yan, pre. Ayan, oo. Sige, pangalanan mo nga, Papa Dens, kung pagkatapos niyang yung sasabihin. Yung mga, mga banda na tutugtog ng araw na yan, simulan natin sa Archives. Yan, tropa natin yan. Yung Harutas, Inner Volume, Mobster Manila, Orasyon at ang Rock and Roll Highball. Yan. Alam mo, Boss Nuts, yung mga banda na yan, mga pogi yan Pero alam mo, may nagsa-stand out yan, pre. Itago na lang ba natin sa bandang pwede nating itago dyan? Huwag na nating itago, pero pogi daw yung vocalista ng Orasyon, pre. Ayan. Narinig ko lang naman, narinig ko lang, pre. Ito ayon sa ayon sa ating matinding pagsusuri, ayon sa aming mga judges. Ayon sa ating mga source. At ito nga pala, update, Papa Dens. Nag-update sa atin ang ating minamahal na taga-suporta na si Uncle, si Tito Pot. Si Tito Pot. Ayan. Yes, abangan nyo po kami. Mamimigay po kami ng merch from the Opinionated Titos. Isang small token of appreciation lang po. Mas maganda kung pumunta na lang kayo. And again, it's on a limited quantity. So maggagawa na lang kami ng pakulo ni Papa Dens dyan. Kung ano yun, tara na sa Skinny Bikes. Yes, August sir. 31st, 7 p.m. Makita-kita tayo doon. So, kita-kits. Ayun guys. And nga pala, shout-outs kay Uncle nga pala at sa Hugs Manila. Kasi this wouldn't be possible kung syempre wala si Uncle. So thank you very much and isang malaking big shoutout sa'yo. And guys,
baka syempre hindi naman tayo may entrance fee siya na 200 pesos pero Ayan. 200 pesos nowadays, ano ba naman 'yun para mag-enjoy ka sa isang gabing kasiyahan at alam mo yun, kuwela lang, tangina, mga kita-kita tayo doon, mga titos and titas. Ayan. Oo nga. What is 200? Only, what is money? Paper only. Pero welcome lahat dyan, ha? Tangina, mapa Gen Z, mapa boomer ka man, welcome dyan. Bawal lang mabilis ma-open, bawal lang ang sensitibo. Alam niyo naman kaming mga tito, alam mo na, baka may mga sagasaan na naman tayong mga sensitibong mga nilalang, bahala na kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Liman nyo na yun. Again, see you guys when you have the time. Thank you agad. And also, before we forget, please don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel, sa Facebook, as well as sa Spotify. Available tayo dyan. So, you can listen to us anytime. You're free anytime you want. Just tune in sa mga platforms na yan. Ayan. So, ayun na nga. Simulan na natin to, Papa Dens. Ito medyo, di ba kung yung mga typical episode natin mga pangko-call out o whatever. Ito, medyo kakaiba naman to. Medyo nakakatuwang, nakakatakot naman to. Di ba? Ito ang mga Philippine Philippine mythological creatures. Yan, nabubulbul na. Oo, nabubuloy-buloy na ako. Sige, tapatin. So, mga example ka ba dyan? Mga example natin. Alam mo, example natin dyan, pre. Alam mo yung pag umuulan tapos maaraw, pre. Yung sinasabi nila, may kinakasal na taong kabayo. Ayan. At itago natin sa pangalang Tikbalang. Alam mo yung Tikbalang, pre? Tangin na minsan nakakatawa yan, pre. Tangin na, ano imagine mo, pre? Alam ko for sure, meron kang kakilalang taong mukhang kabayo. Ano kaya pag kinasal siya, sabi mo sa kanya, pre, sana pag kinasal ka, yung umuulan na umaaraw. Para temang-tema yung dating. May kinakasal na naman na busy. Nako. Baka mapunta na naman tayo. Lighter episode tayo. Oo, pre. Pabayaan muna natin siya. Hayaan muna natin baka busy siya, hayaan mo muna, pre. Pero baka ikaw, pre, nung bata ka, pre, ikaw, ano yung isa sa tumatak sa'yo na putang ina kinatakutan mo? Kwento ba ng lola mo or napanood mo sa pelikula? Ako, pre, kadalasan dyan, pre, syempre yung mga multo o yung mga aswang, mga duwende, engkanto, yan. Yan yung mga yung laging pinapanakot din ng mga ng mga magulang Yan yung mga kinatatakutan ko, specifically din yung mga duwende kasi yun yung usong-uso nung 90s yung mga duwende. Yan. Ikaw ba? Ano bang panakot sa'yo nun? Ako, pre, yung natakot talaga ako, pre, as a bata. Yung anak ni Janice, pre. Specifically, anong mythological creature yan? Kung hindi nyo nalalaman, pag sinabing anak ni Janice, tiyanak yan, pre. Ayan. Kasi, pre. Tsura kasi, pre. Isipin mo, pre. Siyempre, pag sinabi mo sanggol, ano yung cute, yung amoy lungat, ganyan, tas walang ngipin. Pre, tangina yung pinakita yung itsura ng tiyanak mo, tangina. Daig pa yung sungki-sungking kapitbahay ko dito. Ang daming pangil, no? Pre, ang dami, puta. Literal yung ngipin niya, puro pangil, puta.
lahat ng set ng ngipin pangil, tapos pre, tapos yung yun nga yung sa anak ni Janice, yung bloodshot yung eyes, kala mo naka-Adobe Oo, pre. Diba? Puta, kala mo sabog pa sa kakilala ko. Sabog na sabog sa gubat Tapos madungis na, tapos parang alam mo, parang may langis na may dugo na ewan, putang na parang punong mga panahon na yung puta, sobrang convinced ako, pre, na parang putang nakakatakot to. Hindi ako pinatulog niyan, pre, yung anak ni Janice. Meron pang isa pala, pre. Meron pa. Sige, ikaw muna. Ako, pre. Ito may kwento ko na lang din, pucha. Yung tik-tik naman, pre, yung tik-tik. Puta, napakagagong bata. Yung pag may buntis, pre. Napakagagong bata nun. Syempre, buntis yung nanay ko. Sa second, sa kapatid ko, pangalawa. Anak ng kamote, di nanood kami ng, ewan ko kung Shake, Rattle, and Roll ba yun? Pinanood namin ng nanay ko. Dalawa pa kami, ungas. Natutulog na kami. Magkatabi kami ng nanay ko nun Siyempre, medyo mata-bata pa kami nun. Ang nanay ko, siguro na naginip. Umaatongal, umunguli. Ganun yung nanay ko. Buntis doon, sakto. Nagising ako, wala lang, kinapa ko lang yung tiyan, tapos binirahan ko na kagad ng tulog. Nung nalaman kong wala namang palang sumisip-sip na tik-tik. Di ba? Yung gano'n yun yung sumisip-sip ng boom. Ng tiyan ng buntis, di ba? Dila. Di pagising namin, kwento ng nanay ko na naginip daw siya na may sumisip-sip nga sa tiyan niya. Yun nga, yung tik-tik. Tapos, nagbida pa ako. Sabi ko, Nay, wag ka mag-alala. Kinapa ko yung tiyan mo. Sabi niya, walang yaka. Nananaginip na ako, hindi mo pa ako ginising. Kinapa mo naman, wala. Safe naman, epas naman, Brad. Kaya, naantok-antok pa ako. Hindi, epas muna tayo. Doon muna tayo sa epas. Hindi na ako tatayo. Sasabihin ko na lang pag-gising. Di ba? Ano pa sa'yo? Yung sa tik-tik daw, yung pagka malakas. Yung malakas yung tik-tik-tik-tik. Mag malakas yung gano'n. Malayo daw yun, pre. Tapos habang lumalapit siya, humihina, pre. Parang ganyan. May pa nga yun yung tik-tik-tik. Pag gumagano daw, papakinggan mo daw kung nasa baba o nasa taas. Parang gano'n Yung mga nun Kung nasa taas, sa bubong manggagaling. Parang gano'n. Yan ang mga pero pinatawa na ako. Maiba lang tayo sandali. Putang ina. Iba, yung sinabi kong tik-tik, iba yung naisip ko kagad. Putang. Naabutan mo ba yung tik-tik? Yung tik-tik na legit hindi yung hindi yung medyo lilo na version ng tik-tik Yung tik-tik na hardcore talaga. Jaryong porno po. Pre, naalala ko na yung Jari tik-tik na yan, pre. Tayo na ang Inquirer, aabutan mo ng alas 7 ng umaga. Ang tik-tik hindi. Pagka late ka nagising sa hindi mo aabutan yung tik-tik. Laging sold out yan sa sunuking Jaryuan mo. Lap trip yun, pre, lap trip. Anyway, babalik po kami sa topic. Yan. Yun yung mga mythological creatures. Kasi pre, pala, kung hindi mo na itatanong, may mga terms kasi yan na bine-breakdown nila. Di ba? May mga creatures na sa lupa, may mga creatures sa lumilipad o aerial. Meron naman pre yung mga sa tubig, katulad ng sirena, yan. Kasi hindi masyadong popular yung sirena pagdating sa kinatatakutan, not unless nandun ka sa dagat, di ba? Oo, tama. Ayan, Kasi kasi pre, pag sinabi mong sirena, maganda yan, pre, di ba? Ayan, Pero may mga nagsabi na ang sirena daw mukhang isda talaga, pre. Kumbaga,
yung upper body nila, kumbaga meron talaga silang mga kamay at pero hindi sila maganda. Kumbaga parang ang ano daw diyan, nagpapanggap lang silang maganda. Oo. Para makaengganyo ng mga mangingisda or mga nadadagiti nila, no? Parang kalamate, no? Yes, sir. Mga mandadagi. Tas pagka daw diyan, mabibighani ka. Tapos syempre, nabighani ka, tatalong ka ngayon sa tubig. Pag lubog mo ngayon sa tubig, doon na muna makikita yung totoong anyo nila na putang ina. Mukha silang isda. Tapos yun na, wala na, hatakin ka nila sa ilalim or wala na kung anong gagawin nila sa'yo. Wala, ano ka na lang, kwento ka na lang. Pero alam mo pre, sa ganyan speaking of mga creatures na pantubig, isa pang tumakot sa akin dyan, yung shake, rattle, and roll. Ayan. Si Undin. Ayan. Yung pa yung galing sa kubeta, Brad. Oo, pre. Yung putang pinagkasa. Hindi ko, nakalimutan ko kung sinong artista ba yung hinatak niya galing sa Inodoro. Hindi ko na rin maalala. Pero may ikwento rin ako dyan, personal, tungkol dyan, pre. Pero banatan mo muna yan. Hindi, yun nga. Parang, isa yan sa mga, sleepless nights. Tas, isa yan sa dahilan. Pag nung panahon na yun, nabubuhay pa airpot ko. Kasi nung ang galing pa niyan, puta, nanay ko pa yung nagpapanood sa akin. Very good, di ba? Tapos, parang naalala ko, parang pre, parang the week after, may company outing yung sa kumpanya ng tatay ko nun. Sa pinagwo-workan niya. Puta, sa beach, pre. Puta, takot na takot akong swimming, pre. Taka grabe yung trauma sa akin nung tapos, natatakot din ako mag-CR mag-isa. Oo, pre. Kasi nga, puta, hindi ko si Joey Marquez, pre. Yung hinatak niya sa Inodoro. Okay. Si Joey Marquez. Si Chong. Si Chong. Tangina. Takot na takot ako. No? Kasi, di ba, ewan ko kung pero ang kwento kasi nun, parang si Manilyn Reynes, natuwa siya dun sa mga itlog, pre. Buta itlog pala ng Undin yun, pre. Ayun. Parang, ang lang pala ng Undin, gusto lang niyang bawiin yung itlog. Imbis na sabihin niya, babawiin ko yung itlog yung mga anak ko, puta, pinatay niya muna yung mga kung sino. Niyari niya yung itlog ni Chong. Oo, pre. Puta, isipin mo yung pinagkasya si Chong sa Inodoro, pre. Grabe takot ko nun, pre. Tsaka meron pang isa, yung kay Matet, pre. Yung Matet de Leon, Halimaw. Halimaw sa banga. Yes, sir. Mga classic yan, pre. Oo, pre. Na parang nung mga panahon na yun, di ba? Kumbaga, hindi naman ang CGI, parang wala nga yata CGI. Practical effects. Oo, yun, diba? Tama. Pero tangina kahit papaano kasi sa galing nilang umarte ng mga artista, putang ina, convincing na putang ina, yari. Ay, nakakatakot. Di ba? Oo. Tsaka yung isa pang horror na talagang makukumbinsi ka sa acting is yung patayin sa sindak si Barbara, pre. Ayan. Isa pa yan na puta medyo thriller yan mga ganyan Oo, pre, na yung kumbaga hindi siya halos wala ngang effects, sabi mo nga practical effects, pero putang na yung acting is on point. Talaga mafe-feel mo yung takot, yung kaba, parang ganun. So, yun yung ko nun. Memorable mo, pre. Sa akin naman, pre, mabalik naman tayo sa lintik na Undin na yan, pre. Ganito nangyari dyan. Share ko lang experience ko nung bata ako, nung buwisit na Undin na yan. Syempre, alam mo naman, mga magpipinsan kami, di ba? Alam mo naman, Papa Dins, yung mga magpipinsan kami, nasa isang bahay lagi, di ba? Naming mga magkakaedad. So, nanood kami ng ayun na nga, Shake, Rattle, and Roll, yung episode na Undin. Anak ng kamote, puta, natatain na ako noon, pre. Natatain na ako. Di ba si Undin, yun nga lumabas sa kubeta, di ba? Oo, pre. Puta, yung pinsang ko. Sabi, puta, wag nagbanyo ka, puta, kukunin ka ng Undin, pre. Puta, sa sobrang takot ko, pre, natain na ako sa salawal, pre.
Ganon ang takot ko. Kasi siyempre, gabi kami nanood. Gabi kami nanood nung Shake Rattle and Roll. Siyempre, kami takot na takot. Madilim pa. Tapos puta, yun nga. Siyempre, natatay ka na pre. Tinakot ka na. Hindi ako na CR. Di putsa. Doon ako sa Salawal inabutan. Sobrang. Kadiri. Ang hirap nun pre. Ang hirap nung ganun pakiramdam. Yung takot na takot ka na. Oo. Tapos tinatakot ka pa. Parang oo. Tapos taratay ka pa. Ano nga? Excuse me. Anak ng kamote talaga. Ano yan, pre? Those were the days. Meron pa niyan, pre, yung mga duwende, no? Naalala ko. Nung sa bahay namin sa Caloocan dati, pre. Meron daw doon, may duwende daw doon, pre. Duwending nakatira sa puno. Duwending daw siya pag dito. Kasi may classification pa ang duwende. May duwending itim, may duwending puti. Oo. Diba? Hindi ko alam kung may ibang kulay pa. Kaya yung mga nuno sa punso na, yung wag ka daw iihi sa punso kasi baka putang na, umihi ako ng umihi sa punso. Ano yun? Yung sa duwende pre, itim, puti, tsaka pula. Yun daw yun. Ano yung pula? Anong pagpula pre? Ano yung galit? Agre? Pag pula yata, di ba, pag puti, mababait. Pag itim, salbahe. Parang yung pula yata parang pilyo. Yun yung mga pilyo na mahilig o kaya trade. Halimbawa, pag inano mo sila, ito yung katapat, parang ganun. Yun daw yung pula. Yun ang sabi nila. Okay. Napanood ko rin to pre recently. Ewan ko kung napanood mo na rin pre yung Pedro Penduko. Pedro Penduko na bago. Sa Netflix, pre, parang remake siya pre, Penduko ang pangalan. Ang bida sino to yung asawa ni Sarah G? Si Mateo Gudacelli. Si Mateo? Bagay. Ang huli kong napanood na Pedro Penduko, pre, si Jano Gibbs. Ang kulit nun, pre. Ang kulit nun. Pedro Penduko na naman. Yun ang malupit. Yun yung pre, ang maganda ron, yung comedy niya parang parang kay Deadpool, yung fourth wall na tawag nila, na kinakausap nila yung yung tao, yung kinakausap nila yung nanonood, yung ganun. Fourth wall. Ayos yun, pre. Good shit yun, yung Pedro Penduko ni yung mga rin yun mga fantasy rin yun di ba? So, pre, yung mga ganyan. Ano pa ba? Yung sila Panday, yung sila PJ. Pero ang paborito kong Panday, ang alalay ng Panday. Yun ang gusto ko, si Joey nila, si Pandoy. Yan yung mga pre, yan yung mga classic talaga, pre. Tangina. Tsaka yung pre, yung classic na si She-Man. Ayan, She-Man. Joey De Leon din yan po. Yung kalaban niya si Kismanay. Oo. Tangina. Yung mga pre. Ewan ko, tanga ba't hindi na sila kasi do parang tinatry pa rin naman nila. Pero tanga na iba talaga yung panahon nun. Iba yung comedy na nadala ni Joey De Leon Putang ina. Iba talaga yung Joey De Leon dati Oo. Talagang nakakatawa. Hindi katulad nung ayoko na nga, baka maiba na naman. Pre, oo. Okay, mabalik na rin tayo, pre. Meron pa akong isang meron dun sa amin sa Bulacan. Yung sa pinutol na kasi yung na yun pero tanginan yung ang doon is parang namatay yung nagputol ng puno. Kasi okay. Yung sa tabing bahay ng tropa ko, nabili nila yung hindi tabing bahay, tabing lote. So bakanting lote yun. Tapos may malaking puno ng akasya, pre. So ngayon, nabili nila yung katabing lupa. So ang kasi yun yung gagawin nilang parang nila kasi malaking pamilya sila Yun yung gagawin nilang parang pag may get together nandun sila. So parang events place siya na parking, ganyan yung dating. Ganyan yung pinagawa nila. Pero going back, yung akasya kasi na yung pre. Kami noon, high school kami noon. Parang siya pre. Parang hindi ko alam kung may nakatira. Yun yung term, may nakatira daw na parang kapre. Ayan.
So, parang ano nga nun, is since doon nakatira yung cactus, pinutol nila yung puno. Parang ang naging ganti daw, yung pumutol ng puno, pre, namatay. Okay, parang okay. ano daw, yun ang sabi-sabi na. Legend. Oo, binawian yung, kumbaga, puta ka na, sinira mo yung bahay ko, babawian kita, patayin kita, parang ganun. Namatay yung ano, ganun daw yung storya nun. Tapos, meron pa nakakatawa, yung isang pumutol naman ng puno sa bahay namin, kasi meron kaming puno dati ng mangga. Eh, ang ano, siyempre, mangga yun, pre, malaki yung mga ugat nun eh. Yung sa gilid namin, yung lupa, yung semento, inaangat na niya. So, nasisira na yung semento kasi inaangat na nung ugat. So, gano'n, pinaputol ng air mats ko. Ganyan. Eh, ang ano din doon, sabi nung Katiwa, di ko alam, parang ano eh. Ano siya, parang helper ng lolo ko noon. Na may nakatira daw doon. Eh kaso nga, since hindi na siya, kumbaga, okay din yung may malaki kang puno sa bahay eh. Kasi may, unang-una, libreng lilim. Pangalawa, pagka panahon ng mangga, putang na, libre mangga namin. Eh kaso nga, yun nga, hindi na siya, pinaputol. Tapos ngayon pre, ang nakakatawa, diba, pinutol. Namatay din yung pumutol ulit. Pucha, no? Grabe, ito ang no? nakakatawa pre. Curse. Knock on wood, tapos sumalangit nawa yung kaluluwa nung mamang nagputol ng puno. Napaka-ironic lang nung pagkamatay niya, pre. Bakit? Nadaganan siya ng pinutol niyang puno. Pucha, grabe, no? Parang misteryosong pagkamatay. Oo, pre, kasi tangina. Ayokong matawa, pero nakakatawa kasi. Nadaga ng pinutol mong puno. Dumalangit na, pero yun nga sinasabi nila, parang yung legend nga. Na dapat daw doon bago mo putulin, mag-aalay ka, kumbaga aalay ka ng sayaw, mag-aalay ka ng pagkain. Kumbaga you'll seek for approval muna bago mo putulin. Nakatira dong mga creatures kung ano man yun. Kung ano man yung nakatira doon, pre. Ano pala, Papa Dens, ha? Sa mga listeners natin, magkaiba po ang tikbalang tsaka kapre, ha? Yung tikbalang, yun yung forest runners. Tapos yung mga kapre, yung mga nasa puno, which is forest dwellers. Yung mga nananabako. Yung higanting nakatabako na balbasarado, mga ababok. Parang taong grasang maskuladong malaki. Ayan. Diba? Tama. Tapos yung tikbalang naman, pre. Siya, para siyang centaur. Ayan, pero ang ulo niya yokababs. Baliktad. Di ba, centaur? Kabayo. Katawan yung kabayo, tao yung yung tikbalang naman. Tao siya, pero yung ulo niya kabayo. Parang may pagka-minotaur din, di ba? Minotaur parang ang ulo niya parang kalabaw ba o hindi ko alam. Parang bull. Ito naman, yokababs to, kabayo to. Yokababs. Kaya pag sinabing tikbalang, tumingin ka sa paligid mo, maraming tikbalang na nagkalat sa mundo. Yung iba komedyante, no? Hindi mo po komedyante. Na naman tayo eh. Yun nga, pre. Pero ang pala, pre, ang namimisteryosohan ako. Kasi ang alam ko na aerial na creatures dito sa Pinas, pre. Manananggal lang, pre. Hindi, yung tik-tik, di ba? Lumilipad din yun yung tik-tik, di ba? Pero, so yun, dalawa. Ang pre, ang aswang ba? Ano ba siya? Considered, kasi ang alam ko, ang aswang parang siya eh. Di ba? Bukod sa, parang minsan siya yung sinatawag na tik-tik, pero minsan sinasabi na shapeshifter daw yung aswang, pre. Di ba? Di ba yung aswang, it's either shapeshifter siya, o kaya blood-sucking, katulad ng vampire, yun ya, tik-tik, which is blood din nyo. Di ba? Laman-laman. O yung kumakain ng tao, mga werewolf, mga ganon, yun. Iba-iba, kumbaga iba-iba siya. Iba-ibang, kumbaga yung category niya, papasok sa aswang. Parang ganon.
Okay. So parang pag sinabi mong aswang, parang isa siyang malaking parang close siya ng mga creatures, parang ganun. Mga ano siya, it's either pumapatay o kumakain. Parang nagpapalit anyo, parang ganun, pre. Di ba? May mga nakalimutan ko na, pre, kung anong aswang in particular yun, yung mga shapeshifter meron nun di ba? Well, hindi ko lang alam nagiging aso, nagiging pusa. Di ba? Yung pusa, nagulat ka, di ba yun yung sinasabi na yung mga manginginom daw? Nakakita ng aso, biglang naging biglang naging tao, parang gano'n. Parang werewolf din yata kasama doon sa category na yun bukod sa kumakain, at the same time nag-iiba siya ng nagiging tao siya, nagiging hayop siya, di ba? Yun yung mga aswang nating tinatawag, di ba? Marami pa yan. Well, actually, duwende may sarili siyang may sarili siyang bracket Yung mga engkanto naman, pre, katulad ng mga fairies, diwata, yung mga ganun, pre. Yung mga diwata. Yung mga sabi nila, mga mababangong. Pero sige. Yung mga magaganda, ganyan. Pero alam mo, pre, hindi lahat ng diwata maganda, pre. Yung iba nagtitinda ng pares. Sabi ko na nga, be. Sabi ko na Sabi ko na babanat mo yan Yung iba nasa Pasay, nagtitinda ng pares, pre. May may mga branch na yan, pre. May pangalawang branch yata yan. QC yata, hindi ko alam. Walang iya. Sabi ko na nga, hindi pwedeng palagpasin ha? Pre, shoutout kay Diwata, Paris Overload. Paris Overload. Pero, panoorin nyo na rin ang last episode namin, yung food yung vloggers. episode 13. Sagasaan na rin namin. Maganda yan. Tsaka alam mo, pre, sabi nila, yung sa mga diwata daw, pre, di ba mga nasa tawag dito sa gubat. Sabi nila, yung nakwento sa akin nung lolo ko. Hindi yung lolo ko, lola ko, kung sino man sa kanila. Parang daw yan, pre, yung tipong, kunwari, nakita ka nila, tas trip ka nila, magpapakita sila sa'yo ngayon, tas parang ayain ka kung saan, tas magkukwentuhan kayo, or ganyan. Ang sabi nila, pre, pag inoperang ka daw nun ng pagkain, wag mong kakainin. Oo. Kasi nabanggit parang, niya sa akin yun, Oo. Na parang pag kinain mo daw yun, puta, ka na, magiging isa ka na sa kanila. Parang ganun, magiging part ka na, magiging ganun ka na din, or either mawawala ka na, hindi ka na mahana, parang ganun. Di ba? Tapos ngayon, parang pagka namulat ka na kung ano talaga sila, doon mo na makikita yung totoong anyo nila. Parang ganun. Na hindi naman talaga sila daw maganda or what, kumbaga nag-aanos para. Tapos ngayon, ang naman daw doon, kunwari, tinanggihan mo, hindi ka kumain, hindi ka naman nila aanuhin. Tapos, tipong you can, pwede ka nang umuwi or ganyan. Pero, ang catch nun, parang saglit na saglit lang nangyari, pero putang na, sa totoong buhay, matagal ka nang nawawala. Like, ilang araw, ilang linggo kang nawala. Pero ikaw, habang nandun ka sa, sa realm nila, kala mo, saglit lang. Parang ganun daw yung nun, pre. Parang sobrang bagal daw ng oras yata. Oo. Kumbaga kinukuha ka nila, tas isinasama ka nila sa dimension nila, kung may dimension man sila. Di ba? Parang gano'n. Okay, gets. Sa Diwata Multiverse. Tsaka sa parisan nila, gano'n. Parisan ka sumama, putang na. Yari ka doon, pre. Baka ubusan lakas ba, Brad? Ubusan lakas. Ubusan lakas mo pag natripang ka ng diwata na yun. Tanga na, dapat mga 3 extra rice yun bago kailangan mo ng lakas, pre, kasi ubusin nun yung lakas mo ng diwatang yun. Pre. Tanga na. Pero makakauwi ka naman ng matiwasay, matiwasay, medyo lembot-lembot lang yung tuhod mo. Pero makakauwi ka naman. Ayos na yan. Napapasegue tayo. At least, di ba? Nakakatakot na nakakatawa. Oo, pre. At saka,
alam mo, na-i-share lang. Kasi, alam mo, sa panahon ngayon, parang bihira na yung nagtatakil ng mga ganyan eh. Pero, isa ring, kumbaga, as a Filipino, kumbaga, kung yung ibang mga foreign, na-appreciate natin or natatakot tayo, muna natin, mahalin din muna natin yung sariling sa atin. Yung sariling aswang natin. Sariling aswang at sariling mga engkanto natin. Sariling mythological creatures. Kaya di ba kasi parang nakalimutan ko kung anong series yun sa Tate. Yung di ko matandaan kung Grimm ba yung pamagat. Na-feature doon na aswang eh. May episode doon na Grimm's, di ba? Na-feature yung aswang. Na yung aswang doon, yun nga, ang tinatarget niya mga babaeng, so yun. Naalala ko lang na siya. Pre. Kasi may Pilipino kasing artista doon, pre. Si, anong pangalan nun? Medyo singkit yun eh. Kaya, teka, titignan ko. Yan? Baka si Cynthia Laster yan, pre, o si Cynthia Patag. Hindi, Pinoy nga eh. Pinoy eh. Cynthia Patag yan pag Pinoy. si Chapatag. Wisit ka. Kala ko naman kung sino si Cha. Ayun, si Reggie Lee. Yan, may dugong Pinoy yun, pre. Pulis siya doon, pero parang Chinese policeman. Kasi nga, chini-chinito eh, pero Pinoy yun, pre. Marunong mag-Tagalog yun. Marunong mag-Tagalog yun. Ang ganda nun, pre. Hindi ko na nga yan eh. Yung, di ba yung mga Grimms sila mismo, nagtatransform sila na mga ayun. Parang may something din sila. Yun nga. Natuwa lang ako kasi, yun nga, kumbaga, showcase nila yung, Pinoy blood na creature, which is yun nga yung aswang. Tsaka pre, yung comics na ginawang cartoon sa Netflix, pre. Yung 13. Yung 13. Ba yung 13? Pucha, maganda rin yun, pre. Panoorin mo, maganda yun. Goods na goods yun, pre. Goods din yan. Tsaka alam mo, nung bata ako, pre, mahilig ako sa comics eh. Meron akong tsuhin na addict din sa comics. So, ang niya, pre, parang minsan pinadadala niya yung pag naipon niya sa bahay, padadala niya sa amin. Puta, doon ako nahilig sa comics. Ang binabasa kong comics nun yung mga, bang comics yun? Yung Encantadia. Encantadia nga ba yung pamagat nun? Yung mga Shocker. Yung mga ganong comics, pre. Pre, ang mga pangalan nun, pre, natatandaan ko yung horror, yung kilabot, yung Pinoy thriller. Yan. Yan. Yung mga comics na yan, pre. Pucha, mga paborito yan, pre. Lagi kong binabasa yun. Tuwing hapon yun, pre. Pinabasa ko yun. Nakakatuwa din yung mga ganun. Nakakamiss yung mga ganong comics, pre? Yung mga comics na ganun. Tsaka meron pa yung mga comedy, yung mga happy comics. Ayan. Yung happy, sila comics, yan. Funny comics. Funny comics. Yung funny comics, pre. Yung pambata, sila Combatron, sila Super Vlog. Yan. Planet of the Apes. Kasi Tomas and Colas. Yung sa Happy Comics naman, ang paborito ko dyan, si Utleg. Si Utleg. Mo ba yun, pre? Utleg yan. Yung pamangkin siya nila, Dino at Dina. Yung mag-asawa. Makulit din yung mga comics na yan, pre. So yun, parang doon ako na yung mga nag-shape-shift na babae, tas aswang, ganyan. Yung mga ganong comics. Yun yung isa sa nakahiligan ko nung kabataan ko. Medyo may pagka-R18 pa nga yung mga horror eh, yung horror na comics. Iba. Parang inaakit ng baba. Yun yung dun eh, lagi eh. Tapos yun yung gustong-gusto ko eh. Siyempre, bata ka pero kita mo, sinasakmal na sa leeg. Kala mo, may action ng magaganap. Puta, a-actionin pala. Aaswangin pala, Brad. Aaswangin pala. Mga ganon, no? Nakakatuwa lang. Sana, ewan ko, hindi ko siguro, baka hindi na rin siguro papatok ngayon. Pero kung para maganda i-remake nila yung mga comics na gano'n. Kasi, di ba, yung Shake, Rattle, and Roll, ang gawin naman nila, yung horror,
horror na based on comics, di ba? Yun yung mga magaganda, pre, di ba? Gaganda rin yun eh. Parang sa Regal Shocker, pre. Ewan ko kung yung Regal Shocker. Takot din ako doon. Inaabot ko din yan, pre. Yun. Yung mga gamit nilang movies. Regal Shocker. Sayang yung mga ganun. Wala eh. Namatay siya nung Pero, kumbaga, masayang memories yung binigay sa atin nung kabataan natin. Mapa-comics man, mapa-series, mapa-movie, yan. The best siya mga yan. Anyway, Papa Dens, napahaba-haba na naman tayo ng kwentuhan. Napakasarap. At sarap balikan, mga katotpi. Kaya yung mga nakapanood dyan ng mga Regal Shocker, ng mga Shake, Rattle, and Roll, mga nakabasa ng comics na horror, di ba? Yung mga fantasy. Cherish nyo yan dahil magaganda yan. At ayun na nga, Papa Dens, maraming salamat sa mga nakikinig ulit sa amin at nanonood. Hindi na namin kayo maiisa-isa katulad ng paulit-ulit na sinasabi ni Papa Dens dahil kayo ay dumadami na. Maraming salamat po. At yung mga nakikita ko, Papa Dens, nasa 252 followers na tayo and counting sa ating Facebook page. Baka gusto nyo na rin i-convert sa subscribe ng YouTube yan. At, YouTube, yes sir. Saka Spotify. Isama nyo na rin sa inyong subscription. Subscribe na agad yan. Libre naman yan. Hindi naman kami nanghihingi ng bayad sa inyo. Support. We need your support. Tap or i-click mo lang naman yung subscribe and notification bell. Sobra ma-appreciate namin yan. So, yun guys, available again. Like, share, subscribe, Facebook, YouTube especially, and Spotify, and soon we'll be on TikTok. Ayan. It's still on the works pero papunta na tayo dyan guys. So again, maraming salamat sa inyo at sa pagbigay nyo sa amin ng oras nyo para sa pakikinig sa aming walang kakwenta-kwenta pero I hope somewhat you find it entertaining at saka baka alam mo yun, sakaling maibalik kahit papaano yung ating mga inner childhood memories. Yan. Ang goal nga pala natin, Papa Dens, at least sa YouTube, 500 subscribers. Kaya, again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube, click the subscribe button and ring that dingaling bell. Yes, sir. Ayan, okay. Thank you in advance. And again, we are your The Opinionated Titos. And it's me, Papa Densyo, ang titong mas galit. At ito nga pala, ang inyong titong medyo galit lang, si Boss Lots. And again, see you on the next episode. Bye-bye. Alright. Paalam. Thank you, guys. The Opinionated Titos podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.